Magandang araw po sa inyong muli, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat patuloy niya tayong ginagamit at patuloy na binibigyan ng karapatang tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita at maakay sa lalong pagganap ng kanyang mga banal na kalooban. Ako pong mula inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. Sa pagpapatuloy po natin pag-aaral, muli natin makakasama si Pastor Elioma sa ating programa. Welcome, Pastor. Pinupuri natin ang Panginoon sa karapatan na maaari nating pangunahang muli, Pastor, ang pag-aaral ng ika-12 leksyon na sa aklat ng Jeremias. Tayo po ay, kagaya na nabanggit ni Pastor, tayo po nasa atin ng ika-12 leksyon. At ang ating pong paksa, pabalik sa Ehipto. Dito'y makikita po natin ang limitasyon ng biyaya ng Diyos na nagliligtas. Na bagamat tinahangad niya ang lahat ng tayo maligtas, subalit kung ang tao'y tatanggi, ay walang magagawa ang Diyos. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, minsan pa tumunghay po tayo sa panalangin. Pangunahan tayong muli ni Pastor Elioma. Panginoong Diyos, napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin na sa pag-aaral ng inyong salita ay inabot namin ang ika-12 leksyon upang aming tunghayan ang kabuuan ng pabalita na dala ni Propeta Jeremias. Salamat po na ang inyong diwang banal ang magpapatnubay sa amin, ganon din naman sa aming mga masugid na mga taga-subaybay sa pagtalakay ng leksyong ito na sasagot sa mga katanungan kung bakit pabalik-balik ang inyong bayan sa pagkakamali. Patawarin po ninyo kami at bigyan nyo kami ng pagkakataong muling lumakad sangayon sa inyong banal na kalooban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pastor, ang ating pag-aaral ay aking nasumpungan na talagang kung ating talagang pag-aaralang mabuti, ay waribagang napakahirap talagang mapahamak. Sapagkat ang Diyos ay gayon na lamang ang kanyang pasensya, kanyang pagtitiis, na sa kabila na tayo nahulog na sa kasalanan, patuloy pa niya tayong hinahabol, patuloy na pinagtitiyagaan, patuloy siyang gumagawa upang kung magkagayon ay maakay tayo pabalik sa Kanya. Kaya lamang pagka talagang ang tao ito manggina, ay wala na magagawa at ito marahil ang sinasabing limitasyon ng biyaya ng Diyos. So ano pang iyong nakita sa ating pag-aaral sa leksyon ito? Sa ating pag-aaral, Pastor, ay magandang tunghayan natin yung pamagat. Kasi yung pamagat na ibinigay dito ay mismong galing sa banal na kasulatan. Pabalik sa Ehipto o pagbabalik sa Ehipto. Ito ay ginamit doon sa sermon ni Esteban sa Bagong Tipan. At gusto kong tunghayan natin ang tala sa mga gawa, Kapitulo 7, ang talata ay 39. Aklat ng mga gawa, Kapitulo 7, at ang talata ay 39, Pastor. Ganito wika. Sa kanya'y ayaw magsitalima ang ating mga magulang, kundi siya'y kanilang itinakwil, at sa kanilang mga puso'y nangagbalik sa Ehipto. Maganda yung title, nangagbalik sa Ehipto. Tinutukoy ni Esteban, nung mangaral siya at bago siya batuhin ng mga kasama ni Saulo at ni Pablo later, ay yung kanilang mga magulang. Tinutukoy niya yung kanilang mga ninunong mga nakatira sa Israel, sa Huda, at nung panahon na sila'y naroon sa ilang, na nung sila'y umalis sa Ehipto, ay nung sila'y magutom at dumating ang mga kahirapan, ay gusto na nilang bumalik sa Ehipto. Ngayon naman, dito sa ating tagpong pinag-uusapan sa aklat ng Jeremias, Pastor, ay tatalakayin natin na yung mga nalabi o yung mga naiwan sa Jerusalem na kasama ni Jeremias dahil nagpasya rin siyang maiwan, ay nung sila'y magipit at nagkaroon ng mga suliranin na makikita natin mamaya, ay doon sila bumaling at tumakbong muli sa Ehipto na akala nila ay kanlungan at na magbibigay ng proteksyon sa kanila. At yung background pa nito, Pastor, ay nandoon pa rin si Propeta Jeremias na tuloy-tuloy pa rin na nagbibigay ng mga pabalita, ng mga babala, ng mga mensaheng sila'y pagpapalain ng Panginoon sa kanilang pananatili sa Jerusalem, na sila'y itatatag ng Panginoon. Pero dito'y pinili na talaga nila na ang hindi manampalataya. Pinili nila na sila ay sa halip na lumapit sa Diyos, magpasakop at sumunod, ay talagang pinairal nila yung sariling katigasan ng ulo. Na ang wika nila ay mas maigit siguro paniguro na tayo, bumalik na lamang sa Ehipto dahil natatakot sila sa mga Kaldeyo, sa mga Babylonians. Pero paulit-ulit pa rin si Jeremias na hindi sila dapat katakutan. Tama yun. Kasi inulit sa kanila at yung mismong yung kapital ang nagsabi sa kanila na pamamahalaan nila ang mga lupa, magtatanim sila ng mga bahay nila at
kakain sila doon sa kanilang mga ani, subalit hindi nila pinaniwalaan ito. At nagtangka pa silang mag-alsa. At makikita natin yan mamaya na naging dahilan para lalo silang puksain ng mga taga-Babylonia. So, Pastor, balingan natin sa ating leksyon ngayon. Paano ang konsepto ng nalabi lumitaw mula sa mga naiwan na nakaligtas sa pagkabihag? Ayan. So, ito ngayon yung mga nalabi, yung mga naiwanan sa Jerusalem. Yung naiwan. Ayan. So, dalawa Pwede nating tingnan ito na remnant na tapat at saka yung remnant na hindi tapat. Naiwan na nga sila. Dapat ay nagtatapat sila sa Panginoon kasi yung original na concept ng remnant. Yung mga tao na sumusunod sa Panginoon at nagtatapat anuman ang kanilang bilang. Ito naman, nalabi na mga suwail, mga rebelde. So, you can look at the remnant dito in a positive and a negative way. Itong mga taong ito yung mga nalabi nga, naiwan doon, pero imbis na sumunod, imbis na magtiwala, hindi, sapagkat sila'y bumaling sa ibang kapangyarihan at yun ang imperyo ng Ehipto. Dito sa ating pag-aaral, Pastor, ay binabanggit ng sumulat na yung normal na pag-iisip ay sana'y nakapulutan na nila ng aral itong naging karanasan ng mga taga-Huda na dinalang bihag doon sa Babylonia. Sapagkat ito'y paulit-ulit nang idinidiin ni Propeta Jeremias. So kung isipin natin, naniwala na sana sila kay Jeremias. Pero muli ay pinili nilang huwag maniwala sa kabila ng mga hulang binabanggit na uli ni Propeta Jeremias. Siguro so dito nga, Pastor, hindi natin maisip kung paano nagaganap ito sa buhay ng tao na napakahirap maturuan na leksyon. Siguro, Pastor, ay maganda tunghayan natin yung banal na kasulatan. Sapagkat dito ay merong inspirasyon na ibinigay ang Diyos para sa atin. Kapitulo 40 ng Aklat ng Jeremias. Ang talata ay 7 hanggang 16. Ganito ang wika. Nang mabalitaan nga ng lahat ng kapitan sa mga kawal na nangasa mga parang, sa makatidbagay nila at ng kanilang mga lalaki na ginawang tagapamahala ng hari sa Babylonia, si Gedalias na anak ni Ahikam sa lupain. At ipinagbilin sa kaniya ang mga lalaki, at ang mga babae, at ang mga bata, at ang mga pinakadukha sa lupain, yaong hindi nangaдаlang bihag sa Babylonia. Nagsiparoon nga sila kay Gedalias sa Mispa. Sa makatidbagay si Ismael na anak ni Netanias, at si Johanan at si Jonathan na mga anak ni Karia, at si Serias na anak ni Tanhumet, at ang mga anak ni Epi na Netopatita, at si Jesanias na anak ng Maakatita, sila at ang kanilang mga lalaki, at si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan ay sumumpa sa kanila at sa kanilang mga lalaki na sinasabi, huwag kayong mga takot na magsipaglingkod sa mga Kaldeo. Kayo'y magsitahan sa lupain at magsipaglingkod sa hari sa Babylonia at ikabubuti ninyo. Tungkol sa akin, narito, ako'y tatahan sa Mispa upang tumayo sa harap ng mga Kaldeo na paririto sa atin. Ngunit kayo, mangagpisan kayo ng alak at ng mga bunga ng tag-init at ng langis at inyong ilagay sa inyong mga sisidlan at kayo'y magsitahan sa inyong mga bayan na inyong sinakop. Gayon din nang mabalitaan ng lahat ng Hudyo na nangasa Moab at sa gitna ng mga anak ni Amon at sa Edom at nang nangasa lahat ng lupain na ang hari sa Babylonia ay nag-iwan ng labi sa Huda. At inilagay niya sa kanila si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan. Lahat ng Hudyo nga ay nagsibalik na mula sa lahat ng dakong kinatubuan sa kanila at naparoon sa lupain ng Huda kay Gedalias sa Mispa at nagpisa ng alak at ng mga bunga sa tag-init na totoong marami. Bukod dito'y si Johanan na anak ni Karia at lahat na kapitan ng mga kawal na nangasa mga parang ay nagsiparoon kay Gedalias sa Mispa. At nangagsabi sa kanya, nalalaman mo baga na sinugo ni Baalis na hari ng mga anak ni Amon, si Ismael, na anak ni Netanias upang kunin ang iyong buhay. Ngunit si Gedalias na anak ni Ahikam ay hindi naniwala. Na magkagayoy, si Johanan na anak ni Karia ay nagsalita ng lihim kay Gedalias sa Mispa na sinabi, isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ko at aking papatayin si Ismael na anak ni Netanias at walang lalaking makakaalam bakit niya kikitlin ang iyong buhay upang ang lahat na Hudyo na napipisan sa iyo ay mangalat at malipol ang nalabi sa Huda.
Ngunit sinabi ni Gedalias sa anak ni Ahikam kay Johanan na anak ni Karia, huwag mong gagawin ang bagay nito sapagkat ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan tungkol kay Israel. Narito yung tagpo na may mga naiwan. Mhm. At hinikayat nung mga ni Jeremias na sila'y manatili sapagkat ikabubuti nila yon. Napakaganda. Pero, narito yung concept na yung remnant dito ay sila'y nagkakaroon ng pagdududa. Yun yung term na ginamit sa ating leksyon. Nagdududa sila doon sa katapatan ng mga Kaldeo, katapatan ni Jeremias na naglilingkod sa kanila at yung mga taong nasa kanilang kapaligiran. So ito yung nag-ignite na naman sa kanila na mawala ng tiwala. Kaya ang susunod na hakbang mapapansin natin dito, Pastor, ay yung susunod na tatalakayin natin ay anong nangyari? Nagkaroon ng paghihimagsik dito at naging kamatayan ang naging dahilan doon sa kanilang pagkakubkob na muli ng Babylonia later. Muli ay tingnan natin yung kalagayan nila, no? Napatunayan nila at natutuong lahat ang sinasabi ni Propeta Jeremias. Lahat ng kanyang inihula sa magiging pagbagsak ng Jerusalem. Ang lahat ay naganap. Gayunman, pagkatapos nilang makita ang lahat ng ito, ay hindi pa rin sila naniniwala nang sabihin ng propetang manatili tayo dito sa Jerusalem. Hindi pa rin sila naniwala. So, Pastor, ano ngayon ang naging mga pangyari na ganap matapos nilang pasyahan na hindi paniwalaan si Jeremias at manakapay pumunta na lamang sila sa ibang lugar? Nagbalak sila ng hindi mabuti, Pastor. Sa Kapitulo 41, tingnan ninyo ang nangyari. Ang talata ay 1 hanggang 5. Ganito ang wika. Nangyari nga ng ikapitong buwan na si Ismael na anak ni Natanias na anak ni Elisama na lahing hari at isa sa mga punong opisyal ng hari at 10 lalaki na kasama niya ay nagsiparoon kay Gedalias na anak ni Ahikam sa Mispa at dooy magkasama silang nagsikain ng tinapay sa Mispa. Na magkagay tumindig si Ismael na anak ni Netanias at ang 10 lalaki na kasama niya at sinugatan ng tabak si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan at pinatay siya na ginawang tagapamahala sa lupain ng hari sa Babylonia. Pinatay rin naman ni Ismael ang lahat na Hudyo na kasama niya. Nakasama ni Gedalias sa Mispa at ang mga Kaldeo na nangasumpungan doon sa makatidbagay ang mga lalaking mandidigma. At nangyari ng ikalawang araw pagkatapos na kanyang mapatay si Gedalias at wala pang lalaking nakakaalam na nagsiparoon ng mga lalaki nang mula sa Shechem, mula sa Silo at mula sa Samaria sa makatidbagay 80 lalaki na may mga ahit na balbas at may mga hapak na kasuotan at may mga kudlit, may mga alay at mga kamangyan sa kanilang kamay upang dalhin sa bahay ng Panginoon. Napansin mo, Pastor, na 2 bagay yung kanilang ginawa. Ang naging resulta ng kanilang pagdududa at kawalang tiwala ay naghimagsik at pinatay yung appointed na leader ng Babylonia. Yung governor na inilagay ni Nabucodonosor na ang pangalan ay Gedaliah. Yun ang pangalan. At ang masama nito, nagpanggap pa silang mga panauhin, in-entertain sila at napaka-hospitable, walang ginawang masama sa kanila. At yung hospitality, ang naging ganti nila ay pinatay. Napakasama. At ito'y sa lumang tipan, itong concept na ito ay laging idinidiin na isang malaking kasalanan sa Panginoon na ikaw ay ini-entertain, maganda ang pagtanggap sa iyo kahit ng iyong mga kaaway, ay susuklian mo ng hindi mabuti. At marahil ang kadahilanan nito ay sapagkat ayaw nga nilang tanggapin at nalaman nila na ito ay pag pinagkatiwala ng hari ng Babylonia ay ayaw nila ng ganon. So sila ay patuloy na nagpapahayag ng paghihimagsik na sa punto na sila gumawa ng marahas na mga hakbang. So paano ba itong mga ganitong damdamin ay umaakay sa kapahamakan ng ibang mga tao pa? So kagaya ng karansang ito. Kita nyo, Pastor, dahil mapapansin natin na ilan lang yung nagrebelde, siya at saka yung 10. Yun yung pumatay. Pero anong naging epekto nito? Ang mga tao ay nahikayat na maghimagsik. At siyempre, ang naging resulta nito kung ating pangbabaybayan ng mga talata, nang mabalitaan ito ng Babylonia ni Nabucodonosor, ay nagpadala siya ng mga kawal at talagang pinuksa itong mga taong ito at naapektuhan yung mga taong walang kasalanan. Nagkaroon sila ng bahagi
doon sa kamatayan noong mga tao na hindi naman dapat makaramay. Kaya tatanda natin yung leksyon pong dinidiin dito, Pastor, ay pag tayo gumawa ng isang kamalian, may epekto ito. Merong impluensya. May impluensya ito sa ibang mga tao na magiging dahilan kung sila'y mapahamak man o maligtas. Muli, yung ating nabasa na ang wikay, ang ating buhay isang impluensya sa ikabubuti o sa ikapapahamak ng ating kapwa. So, kahit daw anong gawin natin, meron palaging impluensya yan. Meron. Kapag gumawa ka ng mabuti, nakaka-impluensya tayo. Pero pag pumili rin tayo ng paggawa ng hindi mabuti, ay hindi natin pwede sabihin, ay bahala sila, basta itong pasya ko, ako na ito. Pero yung impluensya natin ay naroon na maaaring kadahilanan din na ikapahamak o ikabuti ng ating kapwa. So dito, Pastor, ay makita natin yung ginawa nilang paghihimagsik ay nagkaroon pa. Yung mga nagdatingan pa nga, may mga nakisama pa rin. Nakisama pa, ay napadamay pa sa kadahilanan ng kanilang mga pagre-rebelde. Pastor, ano naman ang makapangyarihang mensahe ang masusumpungan ng mga nagsisihanap ng patnubay ng Panginoon? Sa Jeremias 42:6, Pastor, narito yung pananabik noong mga taong talagang sumunod sa Panginoon. Ganito uwi ka sa 42:6. Maging mabuti o maging masama, aming tatalimahin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, na siya naming pinagsusuguan sa iyo upang ikabuti namin, pagka aming tinatalima ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Napakaganda nitong mensaheng ito. Sabi rito ay, mabuti man o masama ang kanilang kalalagayan, tatalima sila sa Panginoon, sapagkat ang sabi rito, yung pagtalima sa Panginoon ay ikabubuti nila. Ibig sabihin, naunawaan talaga nila na yun yung ikabubuti. Pero Pastor, hindi yata ito yung kanilang ginawa. Kasi malino dito sa kung ating babasahin mabuti, hinahanap nila, ano bang daan ng Panginoon? Sapagkat sila nakahandang sumunod. Sapat nakita nila yung kanilang mahirap na karansan. Pero sila lumapit sa propeta, napakaganda ng kaisipan. Lumapit sa propeta Jeremias, humihiling na ibigay sa kanila ang patnubay ng Panginoon, kung anong dapat nilang gawin, mahirap man o ano man yan, nakahandang sumunod. Pero nung sabihin na ni Jeremias ang mensahe ng Panginoon, ay parang hindi naman yata yun ang kanilang sinunod. So ano masasabi natin sa ganitong na wari bagang naghahanap nga ng patnubay ng Panginoon, pero pag sinabi naman yung mensahe ng Panginoon, ay iba naman ang kanilang iniisip. Marahil ay dahil sa ang kanilang naging karanasan ay ganun nga, ay kawalan ng pagtitiwala. Hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi mismong sa Diyos mismo ang nawalan sila ng tiwala. Na bakit nila dinanas ang ganitong mga bagay. Marami sa atin ang ganyan pagka dumarating sa mga paghihirap na at ang tinatanong at kini-question ay ang patnubay at pangunguna ng Diyos sa kanilang mga buhay. Bagamat nakita nila na may mga ilang bahagi, mas marami ang mabubuting ginawa at pinahintulutan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pag dumarating yung mga yon, ay nanghihina sa pananampalataya at nawawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ibig sabihin, pag dumadating yung mga pagsubok, sa halip na piliin nila magtiwala, ay pinipili nila yung magduda, mag-alinlangan. Ito'y napakahalagang leksyon, Pastor, na tayong lahat ay dadaan sa mga pagsubok. Tayong lahat ay dadaan sa mga karansang mahirap. Hindi sapagkat gusto ng Diyos na sirain tayo, kundi nakita ng Diyos na kailangan din natin ito para maipahayag natin ang ating pananampalataya. Na kung tayo lamang magpapasya na ano man ang mangyari, ay susunod tayo sa Panginoon, ay panindigan natin. Sa karansan ito mga nalabing ito rin yung kanilang kagustuhan. Kung anong sabihin ng Panginoon, susunod. Pero nung sabihin nila na ganito ang gagawin, manatili kayo, ang sabi nila, teka, hindi yan ang iniisip namin. So dito makita natin, Pastor, iba yung kaisipan na meron silang set of mind. Kapag yung iniisip nila ay sang-ayon sa sinasabi ng Panginoon, susunod. Pero pag yung iniisip nila ay iba sa iniisip ng Panginoon o gusto ng Panginoon, ay sasabihin nilang, bahala na kami sa buhay namin. Bahala na kayo dyan. So, Pastor, ito yung nangyayari rin sa ating kapanahonan ngayon na kuminsan meron tayong mga programa, may mga gawain, o may mga karansang mahirap na sinasabi ng Panginoon na tayo ay magtiis, tayo ay maging mapayapa. Pero kuminsan ay umiiral ba yung pagkamakasarili, umiiral yung kawalan ng pagpapasakop, at kuminsan ay para baga nasasabi pa na kung ako lang ang Diyos, ay ubos yan. So umiiral yung pagiging isang taong makasalanan. So sa ating mga taga-subaybay ay
sa ganitong mga karanasan ay matutunan po natin ang magtiwala ng lubos. Kung ano man ang panukala ng Diyos, marami mga bagay na hindi natin maunawaan. Marami mga bagay na hindi natin kayang abutin ng ating pag-iisip. Subalit isang tiyak, magtiwala tayo sa Diyos sapagkat alam niya ang pinakamabuti. Tama yun, Pastor. At gusto ko rin idugtog na bahagi ng ating tinatalakay na yung pagpili, kagaya diniin mo kanina, na yung pagpili ng tao ay magdadala sa kanya ng buhay o ng kamatayan. Kaya nga ang Diyos, lagi niya pinapakita, ito ang buhay, ito ang mabuti, ito ang masama, pumili ka. Hindi sinasabi ng Diyos, dito ka. Hindi. Kundi, pumili ka dahil binigyan tayo ng pagpili. Pero bago sila pumili, nandoon yung pamanik ng propeta na ito yung pinakamabuti. Pinakamabuti. Pero pinairan nga lang yung kawalan ng pananampalataya, kaya pinili nila yung sila'y napahamak. So pagkatapos na sabihin ni Jeremias ang mensahe ng Diyos, ano pa ang kanilang mga ginawa? Kasi nandito yung pamanik nila makipag-ugnayan ka sa Panginoon at hinihingi namin ang kanyang patnubay, anong kanyang mensahe. Pagkatapos na si Jeremias ay makipagniig sa Panginoon, binihag ng Panginoon ng mensahe, ito ngayon, sinabi niya ngayon sa mga nalabing ito, ano pa mga nangyari? Sa Kapitulo 43, Pastor, talatang 1 hanggang 7, narito ang reaksyon ng mga tao pagkatapos na bigyan ng pabalita na galing sa Diyos sa pamamagitan ni Jeremias. At nangyari na nang si Jeremias ay makatapos ng pagsasalita sa buong bayan ng lahat ng mga salita ng Panginoon nilang Diyos, na ipinasugo sa kaniya ng Panginoon nilang Diyos sa kanila sa makatuwid ang lahat ng mga salitang ito. Nagsalita nga kay Jeremias si Asarias na anak ni Osayas at si Johanan na anak ni Karea at ang lahat na palalong lalaki na nagsasabi, ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan, hindi kasinugo ng Panginoon nating Diyos na magsabi, kayo huwag magsiparoon sa Ehipto na mangibang bayan doon, kundi hindi kaya't ka ni Baruch na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga Kaldeo upang maipapatay nila kami at mga dala kaming bihag sa Babylonia. Sa gayoy si Johanan na anak ni Karea at ang lahat na kapitan sa mga kawal at ang buong bayan ay hindi nagsatalima sa tinig ng Panginoon na tumahan sa lupain ng Huda. 5. Kundi kinuha ni Johanan na anak ni Karea at ang lahat na kapitan sa mga kawal ang buong nalabi sa Huda na nagbalik na mula sa lahat ng mga bansa na pinagtabuyan nila na mga ibang bayan sa lupain ng Huda. Ang mga lalaki at ang mga babae at ang mga bata at ang mga anak na babae ng hari at ang bawat tao na naiwanan ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay na kasama ni Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan at si Jeremias na propeta at si Baruch na anak ni Nerias at sila'y nagsipasok sa lupain ng Ehipto sapagkat hindi nila tinalima ang tinig ng Panginoon at sila'y nagsiparoon hanggang sa Tapnes. Narito. Pagkatapos na masabi yung pabalita, sinabihan pa si Jeremias, Pastor, na ikaw ay nagsisinungaling. Hindi ka galing sa Panginoon. Napakahirap niya. Nagsasabi ka na lang totoo yung pinakamabuti, pero ano nangyari? Siya itinaboy at siya hindi At binalingan pa yung sekretary ni Jeremias. Si Baruch. Siya ang tumikim ng pasakit dito. Hindi si Jeremias. Siya yung napagbuntunan ng galit ng mga tao. Kaya nga, kung minsan ay pagka tayo nagsasabi ng totoo at may pangapabalita tayo bilang mga manggagawa, kung minsan ang reaksyon kahit ng mga kapatid ay hindi positive. Nagkakaroon na kung minsan ay pati ngayon ay hindi na exempted. Pati manggagawa kung minsan nasasaktan pagka ganito ang mga nangyayari. At nakakalungkot sapagkat kilala naman nila si Jeremias. Ilang beses nilang napatunayan na talagang siya ay kinikilalang propeta ng Diyos, tunay na propeta ng Diyos. At sila nga ay nang pasimula ay lumapit sa kanya. Pero sapagkat nandoon yung katigasan ng puso at kawalan ng pagtitiwala ay sinabihan pang mga sinungaling. At hindi sila nagsasabi ng katotohanan. At sila'y lumisan. Ito yung pinakamalaking tanda na sila'y ayaw sumunod. Lahat ng tao, dinala nila sa Ehipto. So ito ngayon yung paksa natin, yung titulo natin na yung pagbabalik sa Ehipto. Na sa halip na sila'y pinayong manatili, ay pinili nila yung sila pumunta ron, pero pagdating naman sa Ehipto,
ay Naging masaklap din ang kanilang mga naging karanasan. So dito nakita natin ang hindi pagtalima sa mga kagustuhan o panukala ng Diyos ay paggawa ng kapahamakan sa sarili. O yung tinatawag na gumagawa ka ng sariling kapahamakan kapag ka tayo hindi sumusunod sa mga kalooban ng ating Diyos. Pastor, di sa ating patuloy na pag-aaral, paano natin ihahalin tulad ang mga taga-Huda sa mga tao sa panahon ni Moises? Tunghayan natin dahil tingnan natin yung reaksyon kay Moses din nung siya ay binibigyan ng pabalita galing sa Panginoon. 16:3 ng Exodo, Pastor. 16:3. Narito ang isang tagpo at titignan pa natin yung isang tagpo sa isa pang aklat ni Moses. Sa Kapitulo 16, talatang 3, at sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok na karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanan ito. Una, kagaya dito, sinisi nila si Moses. Kung si Jeremias dito ay nagsasabi ng totoo, dito si Moses ay nagsasabi rin ng totoo. So parehong karanasan. Oho. Ang hangarin lang naman ni Moses ay talagang ganapin yung alisin sila sa pagkabihag mula sa Ehipto. Pagkaalipin. Pero nung dumating ang pagsubok, ay talagang siya ang binalingan. Oo, akala nila dinala sila doon para mamatay. Kaya nga, kanilang ipinanukala din na bumalik Nagkaroon ng panukalang bumalik sa Ehipto dahil hinahanap nila yung mga lamangkati na mga pagkain na kanilang naiwanan doon. Tingnan pa natin doon sa Bilang. Kapitulo 16, ang talata ay 13. Bilang, Kapitulo 16, ang talata ay 13, Pastor. Ganito ang wika. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot upang kami ay patayin sa ilang, kundi napapanginoon ka pa man din sa amin. Ayun. May dagdag pa. Hindi lang yung sila'y nagkukulang na sa pagkain. Ang sabi nila, kayo nagiging masyadong bossing sa amin. Ganon din siguro kay Jeremias na, ano ka ba? Dahil ikaw ay galing sa Panginoon, ikaw ba'y nakakataas sa amin? Pare-pareho lang naman tayo. Yan. So, alam niyo, ang tao pagka tinutuligsa mo, ay question din kung sino ka. Ano ba ang iyong katatayuan at bakit ikaw ay naghahari-harian na o ikaw ay nagiging pangulo na dito sa pagtuligsa o pagsasabi ng totoo. So makita natin yung espiritu talaga ng pagre-rebelde at ito yung bunga ng kasalanan na ginawa sa atin na tayo ay ginawang mapaghimagsik. Unay sa Diyos, pangalaway sa pamunuan at dito makita natin yung kawalan ng pagpapasakop. So sa halip na sila ay sumunod at piliing magpasakop sa alam nilang lingkod ng Diyos, pero pinapairan nila yung sariling mga kagustuhan sa punto na kanilang naakay sila sa pagpatay. Sapagkat sa karanasan ni Jeremias, alam natin kung paanong pinagbantaan siyang maraming beses na siya ay mapatay sapagkat siya ay nagsasabi ng katotohanan. Opo. Kaya nga, Pastor, ay napapansin natin na hindi lang si Jeremias, hindi lang si Moses, kundi iba pang mga propeta ng Diyos dumanas ng ganitong mga pag-uusig at sinasabihan sila'y sinungaling, ikaw ay nagiging bossy sa amin at sinisisi nila kung bakit sila naroon sa ganong katatayuan. Ito yung paghahambing na makikita natin dito sa tagpo ng dalawang pangulo na mga propeta ng Diyos. So sa ating leksyon ay Pastor, ay paano natin maiingatan o ingatan ng sarili na hindi tayo madaig ng mga emosyon sa ganitong mga karanasan. Sa mga panahon ng pagsubok, ay paano natin mailalayo ang ating sarili o maiingatan na hindi tayo maakay sa ganoong karanasan din. Ayan, kasi yung silakbo ng damdamin Ayan, kung ano yung majority na feeling, yun ang nagiging feeling din ng karamihan. At ito'y napansin ni Apostol Pablo sa kanyang tala dito sa 2 Corinto, ang kapitulo ay 10, Pastor. Ang talata ay 5. Babaling tayo sa Bagong Tipan, sapagkat dito ay kinuha ni Apostol Pablo yung katatayuan na katulad ng kanilang katatayuan ng mga panahong iyon. Kapitulo 10, ang talata ay 5 ng 2 Corinto. Talatang 5 ng Kapitulo 10. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Ayan, ito yung may mga mali silang haka May mali silang mga pagkaunawa. At
kung pahihintulutan natin ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, nagibain ito, sirain ito. Huwag nating pairalin yung ating personal na emosyon, mga damdamin. Kaya kung minsan naghihimagsik ang tao kasi, ay bakit ako nagrumadanas ng ganito? Kaya kung minsan ang Diyos ang kanilang sinisisi. O yung mga pangulong nangunguna. Kita ninyo, pag may nagkamali, ang tinutukoy pa pag may nagsisermon ay yung pastor. Bakit pinatatamaan? Bakit kung ano-ano pang mga bagay ang tinuturo? Ang tao kasi hindi niya likas sa tanggapin yung kanyang kamalian eh. Kanyang ituturo sa iba yung punot dulo ng kanyang kamalian. At ito ay dapat nating mapansin din, Pastor. So napakagandang ito isang paalala na tayo'y maingatan o mailayo sa gano'ng mga karansan na natural lamang kung minsan ay may mga problema ay para bagang madaling uminit ang ulo. Kapag may mga problema, madaling umiiksi ang pasensya. Pero ang sabi nga ay bantayan natin ang ating mga emosyon kasi kahit sa ating samahang pampamilya ay isang hindi mo pagbabantay ng emosyon at nakapagbitaw ka ng hindi maganda ay ito'y mahirap ng magamot. It will take time. Sabi nga ay minsan mo lang nasabi pero hindi na basta malimutan. Kaya nandoon yung dagdag na mga pag-iingat, pagbabantay na bantayan natin yung ating emosyon. At ang wika rito ay sa halip na magpadala sa emosyon ay ipasakop ang ating mga sarili kay Kristo. So yun ang isang pinakamagandang ating magagawa. Pastor, sa ating balikan natin sa ating leksyon. Ano ba mga simbolo o simbolismo na ginamit ng Panginoon para sa mga taong naiwan doon sa Jerusalem? May simbolismo ritong ginamit ang Panginoon para maipaabot sa kanila ang mensahe kagaya niya. nung ating mga tinalakay, gumagamit ang Diyos ng mga enacted na mga paraan. Kasi ayaw na namang makinig nila sa pangungusap at mga sa mga tuwirang salita ay ayaw nilang pakinggan. Ng tuwiran. Kaya nga ang Diyos, ginamit na naman si Jeremias na may mga simbolismo siyang ginawa. Now, tunghayan natin ang Kapitulo 43. Bumalik tayo sa Jeremias. Ang talata ay 8 hanggang 13, Pastor. 43, 8 hanggang 13. At ang Diyos mismo ang nag-utos kay Jeremias na gawin niya itong symbolic act na naman para makita ng bayan ng Diyos na talagang marubdob at tapat yung kanyang hangarin na ituwid ang kanilang mga daan. Okay, ganito ang wika. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias sa Tapnes na nagsasabi, magtangan ka ng mga malaking bato sa iyong kamay at iyong kublihan ng argamasa sa nalaladriluhan na nasa pasukan ng bahay ni Paraon sa Tapnes sa paningin ng mga tao sa Huda. At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, narito, ako'y magsusugo at kukunin ko si Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod at aking ilalagay ang kanyang luklukan sa mga batong ito na aking ikinubli at kanyang ilaladlad ang kanyang pabilyong hari sa mga yaon. At siya'y paririto at kanyang sasaktan ang lupain ng Ehipto na yaong sa pagkamatay ay mabibigay sa kamatayan at yaong sa pagkabihag ay sa pagkabihag at yaong sa tabak ay sa tabak. At ako'y magsisilab ng apoy sa mga bahay ng mga Diyos ng Ehipto at kanilang mga susunugin at sila'y dadalhing bihag at kaniyang aariin ang lupain ng Ehipto na parang pastor na nag-aari ng kaniyang kasuotan at siya'y lalabas na payapa mula riyan. Kanya ring babaliin ang mga haligi ng Betsemes na nasa lupain ng Ehipto at ang mga bahay ng mga Diyos ng Ehipto ay susunugin ng apoy. Narito yung pinagagawa ng Diyos. Pinapunta niya doon sa harapan mismo ng bahay ni Paraon sa palasyo si Jeremias, Pastor. At naglagay siya ng mga bagay doon na kanyang inilibing sa harapan. Parang simbolo na mayroong paglilibing na nangyari. Na ito yung simbolo na pahihintulutan ng Diyos na ang Babylonia sa lakayin ng Ehipto at ang kanyang sambahayan, ang lupain ng Ehipto, ang kanyang mga Diyos-Diyosan ay sisirain at susunugin ng mga taga-Babylonia dahil hindi sila nagtiwala sa pangungusap ng Diyos kay Jeremias. Nandoon kasi ang kanilang pagtitiwala sa mga Ehipto, sa mga Egyptiano. Ng kanilang kaisipan ay kaya silang maipagtanggol o sila ay maiingatan ng mga Egyptiano. Pero dito pinakita ng Panginoon na walang kabuluhan ang kanilang pagtitiwala sa mga tao
kundi ang tunay na kapayapaan ay ang magtiwala sa Diyos. Kaya nga, walang yung pagbabalik nila sa Ehipto ay hinabol lang nila ang kasiraan. Hindi yung kapayapaan ang kanilang nasumpungan at hindi yung proteksyon at pagtatanggol ng hari ng Ehipto ang kanilang naranasan, kundi sila mismo, yung pagpunta nila doon ang naging dahilan kaya pati ang Ehipto na damay sa kunang dumating sa bansang Huda at yung mga nalabi na pumunta sa Ehipto. Okay. Pastor, sa espiritual na pananaw, ano mga paraan na umaakay sa atin pabalik sa Ehipto upang maghanap ng mga bagay na wala sa Diyos? Ayan. Magandang tunghayan din natin ang banal na kasulatan tungkol dyan, Pastor. Balikan natin yung 2 Korinto kanina. Isang talata lang yung ating binasa doon. Siguro baybayin natin yung Kapitulo 10 at ating isa-isahin yung mga bagay at paraan na nagpapabalik sa atin sa Ehipto ng mga bagay na ito na dapat nating bantayan, na hindi naman galing sa Diyos. 1 Korinto 10, Pastor. 1 Korinto, Kapitulo 10. 2 Korinto, Kapitulo 10, ang talata ay 1 hanggang 12. So, 2 Korinto. Okay, ganito umiga. Mula talatang 1 hanggang 10. Ako nga si Pablo ay namamanhig sa inyo, alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo, ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Oo, ako'y namamanhig sa inyo upang kung ako'y naharap ay huwag akong magpakita ng katapangang may pagkakatiwala na ipinasya kong ipagmatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin na waring kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman. Sapagkat na bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo, at nangahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Minamasdan ninyo ang mga bagay na naharap sa inyong muka, kung ang sinuman ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo ay muling dilidilhin ito sa kanyang sarili, na kung paanong siya'y kay Kristo, kami na may gayon din. Sapagkat bagaman ako ay magmapuri ng marami tungkol sa aming kapamahalaan na ibinigay ng Panginoon sa ikapagtitibay sa inyo at hindi sa ikagigiba ninyo, ay hindi ako mapapahiya, upang huwag akong wari ibig ko kayong pangilabutin sa takot sa aking mga sulat. Sapagkat sinasabi nila, ang kaniyang mga sulat ay malaman at mabisa, datapwat ang anyo ng kanyang katawan ay mahina, at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Pastor, narito yung karanasan ni Pablo na siya ay tinitingnan ng mga tao kagaya ni Jeremias na mababang apostol. Hindi siya yung kagaya ng mga alagad na 100% na tinawag ni Kristo. At dito mapapansin natin na kanyang pinalitan yung kanilang mga pananaw. Dito mapapansin natin na kagaya ng mga taong iyon, ang tingin nila kay Pablo ay unang-una. Paano tayo, ang tanong kanina ay paano tayo, ano yung mga paraan na pwede tayong bumalik sa Ehipto eh. Unang-una, yung hindi pagtangkilig sa mga tagapagbalita ng Diyos na dinadala niya, kay mga ngaral yan, kay ano paman, na uutusan niyang magdala ng pabalita, sermon man yan o ano man, na dapat nating mapakinggan. So, ibig sabihin nandoon yung pag-aalinlangan o pagdududa sa mga mensahero ng Panginoon. Oo, yun yung una na magdadala sa atin. Pag hindi natin sila pinakinggan, ay makikinig tayo sa iba. Yung evidently, yun ang magiging resulta eh. At yung mga yun, kagaya ng mga propeta na naroong bulaan noon, ay sige, pumunta kayo. Tama yan. Pero hindi yun ang tamang daan na dapat nating lakaran. So, yung pakikinig sa hindi tunay na tagapagpalita ng Panginoon, kahit sinasabi nilang mga ngaral sila ng Biblia, hindi ibig sabihin nun, Pastor, ay tama sila. Dapat ay magkaroon tayo ng pagtitimpi at yung tingnan natin kung ano yung tama na dapat dapat sundin. Kasi maraming tao ngayon ang nagsasabing ito yung pabalita, ito yung tama,
kami ang tama, sumunod kayo sa amin, pero hindi pala yun ang magdadala ng kaligtasan. Pastor, meron talagang mga nagaganap ngayon. Kahit sa akin may mga nagtatanong. Pero ang kanilang pagtatanong, hindi talaga para hanapin ang katotohanan. Kundi para ipakita nila yung kanilang mga pag-aalinlangan at gusto, bagamat inaalam ang katotohanan, pero nandoon yung kanilang kaisipang baliwalain ito. At pairalin yung mga pagdududa. Halimbawa, Pastor, ang sabi ay, naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia, pero marami rin ako hindi pinaniniwalaan eh. So para bagang pinipili lamang yung mga dapat paniwalaan at hindi dapat paniwalaan. Napanganib yun, Pastor. Pagka ganoon ay selective tayo, kasi dapat ang paghanap ng katotohanan ay yung kabuuan, yung turo ng buo. Hindi lang yung ito yung nasumpungan ko, ito yung tama. So unang-una, pwedeng magdala yun sa Ehipto sa atin. Ikalawa, yung mga practices na ginagawa din natin sa araw-araw. Pati yung mga pagsamba natin. Sa susunod, sa huling leksyon ay makikita natin na yung mga ritual na ginagawa natin ay pwedeng magdala sa atin pabalik sa Ehipto na maling pagsamba sa Diyos. So sa bandang huli ay makita pa rin natin talaga ang kauwian ay talagang doon sa mga tama o maling pagsamba. At ito nga, tayo ay naniniwala dito sa tinatawag na dakilang tunggalian na ang pinaka-ultimong issue talaga dito ay yung may kinalaman sa pagsamba. So tayo ba'y nasa tamang pagsamba o tayo nasa maling pagsamba? O Pastor, nung sila ngayon ay dinala na doon, nagpunta na doon sa Ehipto, ano naman ang kanilang mga ginawa doon? Nitong mga nalabi na nagsipagtunguhan sa Ehipto sa kabila ng mensahe ng Panginoon na huwag silang pumaroon. Sa Jeremias 44, Pastor, pansinin natin. Alam niyo, magkakasunod ng mga kapitulo itong ating mga tinatalakay. 1 hanggang 10, Pastor. Ating pansinin. Ang salita na dumating kay Jeremias tungkol sa lahat na Hudyo na nagsitahan sa lupain ng Ehipto, sa Migdol at sa Tapnes at sa Memphis at sa lupain ng Patros na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Inyong nakita ang buong kasamaan na aking dinala sa Jerusalem at sa lahat ng mga bayan ng Huda. At narito sa araw na ito, sila'y kagibaan at walang taong tumatahan doon. Dahil sa kanilang kasamaan na kanilang ginawa upang mungkahiin ako sa galit, sa kanilang pagsusunog ng mga kamangyan at sa paglilingkod sa ibang mga Diyos na hindi nila nakilala kahit nila o ninyo man o ng inyong mga magulang man. Gayon may sinugo ko sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta na bumabangon akong maaga at sinusugo ko sila na nagsasabi, o huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay nito na aking kinapuputan. Ngunit hindi sila nakinig o ikiniling man nila ang kanilang pakinig na magsisihiwalay sa kanilang kasamaan na huwag mangagsusunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos. Kaya't ang aking kapusukan at ang aking galit ay nabuhos at nag-alab sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem at sa mga sira at giba gaya sa araw na ito. Kaya't ngayoy ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Bakit kayo'y nagsigawan nitong malaking kasamaan laban sa inyong sariling mga kaluluwa upang maghiwalay sa inyo ng lalaki at babae na sanggol at pasusuhin sa gitna ng Huda upang huwag maiwanan kayo ng anumang labi. Sa inyong pagkamungkahi sa akin sa galit sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay na nangagsusunog kayo ng kamangyan sa ibang mga Diyos sa lupain ng Ehipto na inyong kinaparoonan na mga ibang bayan upang kayo'y maging kasumpaan at kadustaan sa gitna ng lahat ng bansa sa lupa. Inyo bagang kinalimutan ang kasamaan ng inyong mga magulang at ang kasamaan ng mga hari sa Huda at ang kasamaan ng kanilang mga asawa at ang inyong sariling kasamaan at ang kasamaan ng inyong mga asawa na kanilang ginawa sa lupain ng Huda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Sila'y hindi nagpakababa hanggang sa araw na ito o nangatakot man sila o nagsilakad man sila ng ayon sa aking kautusan o sa aking mga palatuntunan man na aking inilagay sa harap ninyo at sa harap ng inyong mga magulang. Narito, Pastor, nakakalungkot na tagpo na nang sila'y naroon na sa Ehipto, kung ano pa rin yung ginagawa nila nung sila'y nasa Jerusalem, yung pa rin at hinigitan pa yung una,
paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Ikalawa, tahasang pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Ikatlo, yung hindi pakikinig sa mga tagapagbalita at propeta ng Diyos. Naulit ito, Pastor, doon sa Ehipto. Kaya nga, dumating ang pighati sa Ehipto, nadamay pati ang bansang Ehipto nang sila ay parusahan ng pangwakas ng Diyos. Yung ikatlong pagparito, this is the third time na pumasok na ang Babylonia at sinakop at sinira ang buong bansang Ehipto kasama ang mga taga-Huda na nanirahan doon. So Pastor, dito makita natin na hindi talaga sila natuto ng leksyon. Ito na yung karanasan ng Jerusalem. Yung kanilang mga ginagawang iyon ang naging kadahilanan kaya bumagsak. Pero nung sila ay lumipat sa Ehipto, ito pa rin yung kanilang ginagawa. At ang sabi ng mga pastor, dahil dito, nadamay pa yung mga Egyptiano. Sa kanilang mga ginagawang iyon, sila rin ay napahamak. So dito makita natin, Pastor, yung mahirap isipin na talagang pinili ng tao na talagang mapahamak. Ang Diyos ay naghahangad na sila ay mailigtas. Pero dito natin makita nga yung limitasyon ng biyaya ng Diyos. Patuloy na inaabot ng Diyos ang kanyang kamay upang iligtas ang kanyang bayan. Pero kung patuloy naman silang tatanggi, ay wala rin magagawa ang Diyos para sila ay maligtas. Ang isang bagay na nakita ko pang aral dito, Pastor, ay yung mga taga-Ehipto, hindi sila naniniwala sa Diyos. May mga iba silang mga Diyos-Diyusan. Pero sila, kilala nila ang tulay na Diyos. Nung pumunta sila doon, imbis na ipakilala nila yung kanilang Panginoon at Diyos na lumalang at tagapagligtas nila, ay hindi Sila yung nag-impluwensya na lalong palaguin yung pagiging makadiyos-diyosan ng mga taong ito. At yun ang talagang sukdulan sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang mga anak, impluwensyahan yung ibang mga tao na hindi nakakakilala sa liya, na lalo pang maglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya ang Diyos dito ay nagalit. At kung titingnan natin, ang panukala ng Panginoon sa kanila ay maging ilawan ng sanlibutan. At meron silang misyong gagampanan na ang kanilang pangunahing misyon ay magdala ng karangalan at kapurihan sa ating Diyos na manlalalang. Pero hindi nga nila ito ginawa at manakapay ang ginawa nila yung kabaliktaran nito. Kaya makita natin yung galit ng Panginoon, yung hangarin niyang makuha ang Israel, pero sapagkat pinasya nilang humiwalay, ay di tinaman naman nila ang kaparusahan sa ngayon sa kanilang mga gawa. Pastor, bakit kaya ang isang pagkakamali na akalain na ang kaligtasan ay walang kondisyon? Ayan. Maganda yung katanungan yun, Pastor. At magandang wakasan natin ang ating pag-aaral sa linggong ito na mayroong punto na mayroong kondisyon. May kondisyon pagka tayo ay iniligtas ng Panginoon. At ang kondisyon na yon ay pasakop tayo at magtiwala sa Kanya at tanggapin yung biyaya na galing sa Panginoon. Hindi kagaya nitong mga Israelitas na nagkamali sila na dahil sila bayan ng Diyos, iniligtas na sila, ay wala na silang dapat gampanan, kundi kung ano man ang magustuhan nila, gagawin nila. Hindi ganun Pero ito yung kasalukuyan ngayong umiiral na pinaniniwala ng napakaraming Kristiyano na nang sila'y iligtas ng Diyos, ay wala na. Tapos na. Sinabi nga, iniligtas ka na niya So, bakit mo pa kukontrahin? Yun na yun. Paniwalaan mo na yun. Pero, dito makita natin, hindi maaring walang kondisyon. Ang pagliligtas ng Diyos ay kanyang ginawa. Pero, hindi automatic na ito ay sa'yo. Kailangan ito yung tanggapin. Kagaya ng pagnanais ng Panginoong iligtas ang mga nalabi sa Jerusalem. Pero kung sila tumatanggi, ay hindi rin sila maililigtas. Ang Diyos ay gumawa ng pagtubos, pero kung ayaw nilang kilalanin, ay di walang magagawa ang Diyos. So, kamalian yun, Pastor. Ang ibig sabihin ay huwag tayong magkaroon ng ganong kaisipan na dahil ligtas na tayo, ay wala na tayong gagampanan. Diretso na. Naalala ko, kami ay nangangaral ni Pastor Villanueva sa Pulilio. Ay malilate na kami dun sa aming crusade, ay sumakay kami ng padyak. Wala namang mga tricycle pa noong mga panahong yun, 1980s, ay kami sumakay ng padyak. At Pastor, ay yung aming nasakyan ay lasing. Pag-iwang-gewang yung aming sasakyan na padyak, pero ang napansin ko ay umaawit yung driver na lasing. At ang inaawit niya ay, I've been redeemed by the blood of the Lamb. Kaya si Pastor Villanueva sabi niya, ano ka ba kaibigan? Ay tinanong niya kung ano ang pananampalataya nito at sinabi niya kung ano yung pananampalataya. Ay nag-remark si Pastor Hines at ang sabi niya ay, kaibigan, mali yata ang iyong pagkaunawa na dahil tinanggap po si Jesus ay
pwede ka lang gumawa ng anumang bagay, maglasing o ano pa man ang iyong gagawin sa iyong buhay dahil pag-aari ka na ni Kristo. Ito yung ginagawa ng karamihan. Na akala nila walang dapat gampanan, wala nang dapat ipasakop, kundi walang pagpapahintulot na sila'y ligtas na at all the way na napapunta na sila sa langit. So dito yung makita natin ang isang kamalian, na patuloy na nagaganap ngayon, subalit mapalad tayo sapagkat tayo yung nakakaalam ngayon ng katotohanan, ay ibinibigay naman sa atin ng Panginoon ang pasanin na meron din tayong misyong gagampanan, na ang mga tao sa ating kapaligiran ay mabigyan natin ng pabalitan ng Panginoon na kilalanin nila ang ating Panginoong Sus na hindi lamang kanilang tagapagligtas, kundi Panginoon na kinakailangan sundin. Na ang Panginoon na nagsabi na ingatan ang kanyang mga kautusan at gawin natin to bilang kahayagan, ebidensya ng ating pagmamahal at pagpapasakop sa Kanya. Pastor, ang iyong huli mga pananalita ng pagbubuod ng ating ginawang pag-aaral sa buong aklat ng Jeremias. Dito po sa kapitulo, dito sa paksang ating tinatalakay, Pastor, na pagbalik sa Ehipto ay karanasan din natin in a spiritual sense na kung minsan, bagamat tayo tinubos na at naglilingkod na sa Panginoon, may mga tukso na tayo bumalik pa rin doon sa dati nating mga gawi ng pamumuhay. Kapag ayaw nating makinig sa mga pahayag ng Diyos at sa mga alituntuning dapat nating tahakin. Kaya bantayan natin na huwag tayong bumalik doon sa mga gawin na yon, sapagkat matutuwa ang kaaway pero malulungkot ang Panginoon pagka ganun ang nangyari. Okay, maraming salamat, Pastor. At dito nakita natin, ako'y natutuwa sa kabila ng na nakita natin yung direksyon at pagpili ng bayan ng Diyos na sila'y humiwalay ng humiwalay. Pero napansin mo, Pastor, sa ating pag-aaral ay naroon din palagi si Jeremias. Nandun, umaalalay. Nandun at umaalalay. Hindi niya sila iniwan. Ang sabi niya, huwag kayong pumunta sa Ehipto. Pero na magpuntahan sa Ehipto, kasama rin siya. So dito makita natin, patuloy pa rin ang Diyos na gumagabay. Patuloy na nagpapaalala. Patuloy na nagbibigay ng mensahe upang kung magkagayon ay bumalik sa Kanya. Subalit kung talagang pinasya na nila, na talagang ayaw na nila, ay dito ang limitasyon ng tinatawag nating biyayang nagliligtas. Wala na magagawa ang Panginoon. Ito na rin marahil sinasabi nating sa bagong tipan na kasalanang hindi may papatawad. Sapagkat kasalanang hindi hinihingi ng patawad. So minamahal namin mga kaibigan, sana po ay sa pamamagitan ng ating ginawang pag-aaral, nakita natin kung paanong nakakalunos na karanasan ang humiwalay sa Panginoon. At ito ay sariling pagsira sa ating mga buhay kapag pinili natin ang hindi sumunod. Manakapay ang paanyaya ng Panginoon ay piliin natin ang daan ng katuwiran. Piliin natin ang lumapit sa Kanya. Pasyahan po natin mga kaibigan, bawat araw na lumilipas ay tayo po'y tuloy-tuloy na nagiging malapit sa ating Panginoon. Dumako na po tayo sa ating panalangin. O banal at dakila po namin Diyos na nasa langit, nasaksihan po namin ang karanasan ng inyong bayan. Sa kabila ng inyong mga kabutihan, ng inyong mga pagtitiyaga, na sila po ay mapalalahanan, mabigyan ng mga babala sa kapahamakang kanilang tinatahak. Subalit sila po ay gumawa ng pasya na pairalin hindi ang pananampalataya, kundi ang pag-aalinlangan sa inyo bilang Diyos ng aming mga buhay. Ama, tulungan niyo po ninyo kami na makapulot ng mahalagang leksyon sa karansang ito ng bansang Huda. Tulungan niyo kami, Panginoon. Kami ay magkaroon ng mga pagpili. Piliin ang magtiwala sa inyo. Piliin ang sumunod sa inyo. Piliin namin ang daan na inyong inihanda na amin lalakaran. Hawakan po ninyo, Panginoon, ang aming mga kamay. Hayaan po ninyo, Panginoon, sa araw-araw na lumilipas, patuloy lamang kaming lumalago sa pagkakilala sa inyo, gumaganap ng inyong mga banal na kalooban, namumuhay ayon sa mga misyon na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo kami, Panginoon, upang magkagayon, kami maging pagpapala rin sa aming kapwa. Hayaan po niyo, Panginoon, ang aming mga buhay maging isang impluensya sa ikaluluwalhati ng inyong banal na kaharian at sa ikaliligtas ng marami pa mga tao na nasa aming kapaligirang nasa kadiliman pa. Minsan pa, Panginoon, ang aming pamanhik, ipatong po ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isa na nakatunghay sa aming programang ito. Managana silang patuloy, Ama, sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan, sa inyong mga kasaganaan at kapayapaan at kagalakan. Ito po ang aming mga dalangin
sinasampalataya ng amin na pong tinanggap sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, ang aming pong pasasalamat na kami po inyong sinamahan dito sa ating ginawang pag-aaral ng salita ng Panginoon at nawa po'y managana kayong palagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pag-asa ng malapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. God bless you all.